So unang-una, kailangan muna natin hugasan itong ating malagkit na bigas or sa Ilonggo, pilit. At pagkatapos natin siyang hugasan is ilalagay natin siya dito sa ating pot. Tapos lalagyan natin siya ng evaporated milk. So bali yung pangsabaw natin sa kanya is evaporated milk. Tingnan natin kung gaano kadami. So, etong aking malagkit na bigas is 1/2 kilo lang siya. So, 500 grams lang. Tapos, itong aking evaporated milk is just yung malaking can. So, tingnan natin kung nakasya siya dyan. Yan. Diba? So, I think okay na yung isang can ng ating evaporated milk dito sa ating malagkit. So, ang gagawin natin is lulutuin lang natin siya. Yung parang nagsasaing ka lang. Pero, yung sabaw mo is yung evaporated milk. So, ayan. So, yan yung magiging itsura niya. Para ka lang talagang nagsaing. Pero, yung sabaw na ginamit mo instead of water is evaporated milk. So, at saka pag nagluto ka nito, make sure na medium to low lang yung apoy mo kasi nga may gatas to. So, definitely madali siyang masunog. So, mahina lang talaga yung apoy. Ayan. So, para ka lang nagsaing. So, hayaan mo na natin siya maluto ng mga 2 to 3 minutes more. Then, next step na tayo. So, eto na yung ating malagkit na sinaing natin with evaporated milk. So, hahayaan lang muna natin siyang lumamig ng konti. And then, go na tayo sa ating next step. So, ayan. So, medyo nag-cool down na siya ng konti. So, ang gagawin natin is, ilalagay natin dito itong ating ube makapuno na condensed milk. So, flavored condensed milk na siya. So, hindi ko muna siya iubos lahat kasi masyado talaga itong matamis. So, baka hindi ko ilagay lahat ng isang lata ng ating condensed. Subukan lang natin, titikman ko siya dun lang sa saktong tamis na gusto ko. Pero kung kayo gusto nyo marami yung condensed milk, okay lang din. Ayan. So, i-mix lang natin. Ito na yung ating malagkit. Nag-cool down na siya, lumamig na. So, ready na tayong mag-wrap. Okay, so first, of course, ilagay natin yung ating lumpia wrapper. At mag-scoop lang tayo nitong ating malagkit. So, kung gaano kadaming ilalagay ninyo, depende yon sa laki ng inyong wrapper. Tapos, syempre, maglalagay tayo ng cheese sa gitna. Press mo lang ng ganyan. At, let's start wrapping. So, silang natin yung gilid. At, i-roll. Yung ating pang-seal is gagamit ako ng ating egg white. Mas makapit kasi yung egg white, pero pwede namang gumamit ng tubig lang. Ayan. So, gawa pa tayo ng isa. So, medyo malaki yung wrapper na nauna. Maliit tong next. Anyway, sige. So, scoop lang tayo again. And then, lagay tayo ng cheese. At i-wrap lang natin siya. Silang yung gilid. Yan. Tapos roll lang. Yun. So, gawa pa tayo ng mga 4 pa para meron tayong 6. At next step na tayo. Siyempre, ang last at final step natin is piprituhin natin sila. So, lagay natin yung ating mantika dyan. Ayan, so dahil mainit na yung mantika natin, magpiprito na tayo. Again, remind ko lang sa mga hindi pa nakapag-like and follow ng ating page. Please like and follow and make sure na meron na rin kayong top fan badge pagdating ng August kasi as usual, mamimigay tayo ng mga pag-giveaways dyan sa ating mga followers at meron tayong mga special surprises and prizes para sa ating mga top fans. Paki-like and share na rin itong ating video. Ayan, so gusto lang natin na mag-golden brown siya. So baka pwede na natin i-flip sa kabilang side. So maganda sa recipe na to is nababalance ng cheese
yung tamis ng ating malagkit. Perfect combination talaga yung ube at saka yung cheese. Ayan, so dahil golden brown na sila, pwede na to. So ang gagawin natin is ilalagay lang natin sila sa pinggan. At nilagyan ko ng paper towel para ma-absorb din niya yung excess oil neto. Ayan. Ayan. So lulutuin ko muna yung mga natira nating turong malagkit. So ayan, tapos na tayong magprito. Subukan natin to. So slice lang natin sa gitna. Ayan, so nagme-melt ng konti yung kanyang cheese sa loob. So bongga yan. So titikman natin. Medyo mainit pa siya, pero subukan natin. Ayan. Ayan. Sobrang sarap niya guys. Medyo mainit nga lang. At gaya ng sinabi ko kanina, yung cheese na inilagay natin, siya yung nagbabalance sa sweetness nitong ating malagkit. Alright? So, this is our ube cheese turong malagkit. Again, don't forget to like and share this video. At sa mga hindi pa nakapag-follow and like ng page natin, make sure to follow. And if possible, kuha na rin kayo ng Top Fan Badge. Paano ba magkaroon ng Top Fan Badge? Just like and share this video at yung iba pang post ng Delish PH sa kanyang page. Alright? Again, maraming salamat sa panonood ng video natin today and see you on the next video. Bye guys! Massflex cookware and kitchenware for the love of cooking. Click the link on the description for more information.